ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan. Kay sa kamaturan. Dyan do, kung hindi ba, mas matindi pa kasi hindi lang yukod, kundi nagpatira pa si Josue na propeta ng Diyos sa larawan ng kirubin na nakapaloob sa kaba ng tipan. Basahin natin ang Josue 7:6 dyan do, kung pinagtirapaan ba yan ng propeta. Pinunit ni Josue at ng pinuno ng Israel ang kanilang kasuotan. Dahil sa matinding paghihinagpis, nagpatira pa sila sa harap ng kaba ng tipan ni Yahweh. Naglagay din sila ng abo sa ulo bilang tanda ng kalungkutan hanggang sa paglubog ng araw. So, napagkalinaw dyan bro na nagpatira pa, no, hindi lang yumukod, nagpatira pa talaga. Kung sa baga ilagay natin sa superlative degree, mas higher yung nagpatira pa kaysa yumukod lang. So, nagpatira pa siya mismo, si Josue sa kaba ng tipan na mayroong larawan ng dalawang kirubin ng anghel. So, kung sasabihin mong absoluto yun, bakit pinahintulutan ng Diyos? Okay. Tapos ka na doon. Yun ang paliwanag namin. Kasi yung kerubin, yun ang sign na nandyan ang presensya ng Panginoon. Pero hindi yan ang argumento mo. Ang argumento mo kaganina, kahit anong larawan na makikita sa langit, bawal Hindi. gawan ng larawan. Question, Hindi. bakit nagpagawa ang Diyos ng isang nilalang na makikita sa langit, pinagawa niya ng larawan kung bawal yon? Ang sabi ko kanina, larawan na yuyukuran. O, kaya Yun nga, ang sa sabi city size, ko. binasa ni Yes, bro. Brando, Nagpatira pa sila dyan sa harap niyan. Nagpatira pa sila sa harap niyan. Niyukot. Opo, Hindi kasi lang yukot, tirapa pa nga kerubin eh. Kasi yun ang sign, yun ang Ay, ibang- sasabi bro, sa'yo, bro. timaan. Bro, Timaan ibang- na diha ang presensya sa Ginoo. Ibang reason naman yan, bro. Okay, Bro, ganito. Panginoon. Ano dyan bro, to? ibang So, reason ibig na sabihin- naman yun. Wait lang, So, Manil. ibig kong sabihin, Wait lang, brother- Manil John Ray. Nasa ibang reason siya eh. Doon muna tayo sa wag gumawa o pwede bang gumawa. Doon muna tayo. Bago tayo pumunta doon sa yung kanyang meaning niya. Doon muna tayo. Kung absoluto ba yun o hindi. Absoluto ba yun, bro, o hindi? Sinabi ko kanina pa na larawan na yuyukuran. Yun na nga. Pwede gumawa ka ng larawan basta't hindi mo yuyukuran. Ayun, Ano po? ang follow-up ni Brother John Ray, yung Josue 7:6, nagpatira pa sila sa harapan ng kaban. Ibig sabihin, mas matindi pa yun sa yukod kasi tira pa talaga. So anong stand mo doon? Sa panahon na yun, nandun pa yung presensya ng Panginoon na may sign na dalawang kerubin. Wait Pero lang. ngayon, So tinatanggap mo yun na may nagpatira pa pala sa harapan ng rebulto. tira pa sa harap ng kaban kasi Ayun. nandun ang presensya ng Panginoon. Pwede. Hindi yung mismo Oh, yung hindi kerubin mali. na pinagtitiripaan nila. Oh. Kasi yung Kaya nga, so kerubin, hindi sign pala lang mali, yun. bro, hindi pala mali na magawa ng larawan ng kirubin at ang larawan na yan ay pwedeng pagpatirapaan. So, ibig sabihin, hindi pala mali. Hindi. Mali yung sabi mo na larawan na pagtatirapaan. Ang ginagawa ni Josue doon is nagpatira pa sila sa harap dahil nandun ang presensya ng Panginoon. At yung presensya ng Panginoon, may sign yun, yung kerubin. So yung pagtira pa okay yun, okay. Pagtira pa sa presensya ng Panginoon. Hindi, yung pagtira pa sa harapan ng rebulto ba? Dahil wala nang ngayon na yan, wala na yung mga bagay na yan, bakit pa kayo gagawa? Hindi, ang ibig sabihin ba, John Ray, yung pagtira pa doon sa harap ng rebulto, okay ba yun? Okay yun, kasi nandun ang presensya ng Panginoon. Pero At John ang Ray, sign doon, yung okay dalawang daw. kerubin. Okay daw, Oh, yun po. okay daw yung Brother John Ray Pero kasi kung wala nang presensya ng Brother Panginoon, tapos sasabihin mo na may yumukod ka doon, wala naman ang presensya ng Panginoon doon, di, wala na yun. Yun ang nagpapatira pa sa harap ng rebulto na yun. okay, Brother Wendell? Ibang intensyon nila. Ibang intensyon nila. Magtanong lang ako base sa kanyang pahayag. Sige, go ahead. Na nagulat kasi ako sa kanyang pahayag
na lahat na uri ng larawan ay ipinagbabawal. Ngunit ngayon ay pwede umano yung mga kerubin basta presensya ng Diyos. Ang sabi niya, pwede magawa ng larawan basta hindi ka magpatira pa nito. Tanong, Yeah. kayo po ba sa Yan Grace po. Gospel, nagawa ba kayo ng larawan ng mga banal? Iniiwasan na namin yan. Iniiwasan na namin kasi baka naman ma-tempt na naman ang mga tao na yumuko dyan. Iniiwasan namin yan. Ba't sinabi mo kanina na pwedeng gagawa ng larawan basta Pwede yun. Pero di naman iniiwasan na patira lang pa? namin na yan. Dahil alam mo na, yung marami ng ma-tempt na naman ang tao dyan. Kuha na naman dyan. So, hindi na namin ginawa yan. Total, wala naman yan. Wala naman yan. Hindi naman, wala namang utos ng Panginoon na gagawin yan ngayon, sa ngayon na panahon. Yung, Okay. yung banal na sinasabi mo, yung kerubin, banal. Noon yun, pinagawa niya noon. Pero ngayon, wala na yan. Kasi yung templo na yun, yung may mga larawan, ay ginaabulis na yan sa 70 AD. Wala na yun. Okay, Brother Wendell. Kaya, ang sabi ng Panginoon ngayon sa John 4:24, ang totoong magsasamba sa Kanya ay sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ganon po. Okay, sunod na tanong. Dahil allergic kayo sa mga larawan ng mga banal. No? Tika muna, Nang sinabi, sir. nang sinabi, Si, sandali muna. Kwan ba ito? Si Sir Talibo? Brother Wendell yan, bro. Brother Wendell, bro. So, nagtanong ako sa iyo, no? Dahil sabi mo kanina na binahinto na yan dahil 70 giniba na yan, no? Giniba Asan na nga yan. mababasa Ang sabi sa na pa doon sa pag-iba? propesya, wala na nga bato na matitira pa. Asan mabasa sa Biblia na pinahinto na ang paggawa ng larawan ng banal lalo na sa kerubin? Asan mabasa yan? Saan daw mabasa? Wala namang ano yan eh. Wala namang ano na yan ngayon. Kasi sa panahon na yon, Hindi ko tinanong yung- kung meron ba o wala. Ang tanong ko malinaw. Asan mabasa na pinahinto na ng Diyos ang paggawa ng larawan ng kirubin na sabi mo, ang larawan ng kirubin ay sumisimbolo sa presensya ng Diyos. Wala naman yan kasi nagiba na nga ang templo eh. At sabi na doon sa propesya, wala nga nang iisang bato na matitira. Yung sabi ng Biblia doon, sa propesya doon. So ano mo doon? Kaya nga sabi ng Biblia ngayon sa John 4:24, ang totoong magsasamba sa Kanya, magsasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Meron kang objection, Brother Wendell, sa tanong mo na mukha yatang hindi tinutumbok? Ipalitan ko na lang dahil ginamit niya yung John 4:24 na ang sumasamba sa katotohanan, sumasamba sa Espiritu. Nang sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, 10:14 ng Juan, ako ay nakilala ng aking tupa at kilala ko rin ang aking mga tupa. Titin ko sabi ng ating Panginoong Hesus, kilala ko ang aking mga tupa at kilala rin ako ng aking mga tupa. Tanong, kung kayo ay tupa ng ating Panginoong Hesukristo at kilala ninyo, ano ang ipakita niyong larawan mukha ng ating Panginoong Hesukristo? Ano po? Tika mo na, sinalubat ako. Ikaw na lang, Brad John Ray, ikaw na lang. Bro, ang ibig sabihin siguro ni Brother Wendell, ganito. Meron ka bang may pakita, bro, na larawan ni Kristo bilang pagtutol sa aming larawan? Kasi sinabi naman na Apostle Paul na yung larawan, pero hindi man yan yung tulad ng statue. Hindi. Ang tanong ni Brother Wendell,
Meron ka bang may pakita na ibang larawan ni Kristo na hindi tugma sa larawan naming mga Katoliko? Meron ka bang may pakita? Yun nga, ang sabi ni Apostle Paul, yung larawan, yun yung kawangis na tayo ay ginawa na tulad kay Kristo. Larawan man ang sinasabi doon. Ay, So, bro, hindi ibig sabihin iba po naman na- yung bro, iba yung larawan tinutukoy mo, bro. Ang topic kayo kasi is tribulto. Huwag ka tumakbo doon sa larawan sa Genesis 1. Bro, wag kang, bro, maang-maangan pa naman to. Huwag kang maang-maangan. Ikaw yung nag-topic ng rebulto. Huwag mong gamitin yung larawan sa Genesis 1. Iba yun eh, ibang context yun eh. So, ang tanong ni Brother Wendell, meron ka bang may pakita na ibang larawan ni Kristo na hindi tugma sa larawan namin ni Kristo? Yun ang tanong niya. Wala bro, wala. Okay. Sa mga panahon bro na nagdarasal ka bro, minsan ba naisip mo na kausap mo siya? Opo. Habang iniisip mo na kausap mo siya, ini-imagine mo ba magkausap kayong dalawa? Oo. Ano yung tsura niya sa imagination mo? Ano po? Anong itsura niya sa imagination mo? Sabi ng Panginoon, huwag mong isipin na ang Panginoon ay tulad ng tao. Hindi ang tanong ko. Hindi ba si Kristo nagpakita bilang tao? Hindi ba? Nakita siya ng mga tao bilang tao. Tapos may mga panahon nagdarasal ka, ini-imagine mo kausap mo siya. Siya kaharap mo. Sa imagination mo, ano itsura niya? Hindi, sa pananampalataya ko, nandyan lang siya. Hindi. Di ba tinanong kita kanina? Hindi ka tinanong ni Brother Jando kung nandyan ba siya sa pananampalataya. Oo. Ang tanong niya, anong itsura niya? Kasi, ganito yan bro. Tinanong kita kanina, pag nagdarasal ka ba, minsan ba ini-imagine mo, kausap mo siya, sabi mo, oo. Minsan ba iniisip mo ba na magkaharap kayong dalawa, kausap mo siya, magkaharap kayong dalawa, sabi mo, oo. Ngayon, sa imagination mo na yon, ano yung itsura niya? Oh, yan. Maganda yung tanong. Kasi nag-imagine ka, kausap mo siya, di ba? Brother Jando, tanongin natin siya. Mahaba ba buhok niya, bro? O, sa imagination mo, mahaba bubuhok niya. Kasabi ng Biblia, Nazareno eh. Okay. So, may, Oo, Nazareno. so may balbas din siya. May balbas din sa imagination mo. Oo, pero hindi ko na-imagine yung hindi ko ma-imagine yung mukha na sinasabi ninyo. Yun lang nga, sa imagination mo, mahaba rin yung... Hindi naman ako Katoliko. Wait lang bro, wait lang. Sinisiguro ko lang, Kasi nag-i-imagine ka rin kasi kami, nag-i-imagine din kami. Nag-i-imagine ka rin eh. So sa imagination mo, kausap mo siya, sa yung imagination, mahaba ang buhok niya, may balbas siya, may bigote rin ba? Siguro, meron siguro. Ayun eh. Bro, doon rin, tugma talaga sa Sabi nga niya, Nazareno eh. Wala namang ibang Nazareno eh. Bro. Hindi, ganito ang tanong ko. At ako naman magtanong, bro. Gaw, magtanong ko. Ginamit mo kasi yung John 4:24. Natawas John Do sa'yo eh. Ginamit mo kasi yung John 4:24. Nahuli ka ni John Do. No? Sa John 4:24 kasi, bro, ito yung ating mababasa. Nabasahin ko lang tapos tanungin kita dito. John 4:24 kasi ito yung ginamit mo. Sabi dito, ang Diyos ay espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan. So dito malinaw bro na ang Diyos ay sambahin natin sa espiritu at sa katotohanan. Sino yung katotohanan dyan? Yung salita ng Diyos. Si Kristo. Di ba? Salita ng Diyos. Yung Si Biblia. Panginoong Kristo nga. Si Panginoong Kristo yan. Sa 14:6 ng John, sabi niya, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan. Sino ang katotohanan? Yun nga. Siya ang katotohanan. Yung Sino nga? katotohanan na tungkol sa kanya isinulat sa Makinig Biblia. makinig ka muna para hindi ka mawala. Sa John 14:6, sinabi sa kanya ni Jesus, si Jesus ang nagsabi nito, okay? Sabi ni Panginoong Kristo, ako ang katotohanan. Sino ang katotohanan? Si Kristo nga ang katotohanan. Ayun, Wala maraming namang salamat. namang Ayun na. doon. Okay na. Pero Okay na. ang Sige. katotohanan na tungkol sa kanya
ay isinulat sa Biblia. Kaya nga, babasahin natin sa Biblia. Maraming salamat sa pag-affirm ng katotohanan ng Biblia at si Panginoong Jesucristo. So, ang katotohanan ng si Panginoong Jesucristo at ang Biblia, nagpagawa ba ang katotohanan na Biblia sa Panginoong Jesucristo na katotohanan? Nagpagawa ba ang Biblia sa ating Panginoong Jesucristo na katotohanan? Nagpagawa ng rebulto or monumento o wala? Wala naman, hindi naman tayo makabasa dito sa Biblia na nagpagawa ng rebulto kay Jesus Christ. Okay, basahin ko sa iyo ha. Isaiah 19:19 sa New Living Translation. Ito ay hula ni Isaiah, bro. Okay? Hula to ni Isaiah sa 19:19 ng Isaiah, New Living Translation. Ito ang ating mababasa. In that day, there will be an altar to the Lord in the heart of Egypt. And there will be a monument to the Lord. Sino tong Lord na may monumento na pinapagawa ni Isaiah? Nako, baka ano yan? Yung Ano baka? Yung mga Ano mga? Teka. Wag mong paratangan ang Lord na yan kasi si Panginoong Jesucristo yan. Panginoon ng mga Israelita yan. Pakinggan natin uli. Okay? In that day, there will be an altar to the Lord. Yung capital Lord, yung capital Lord, bro, sa Hebrew niyan, YHWH yan. Matuto kang magbasa ng tamang translation. Kapag capital Lord na ginagamit ng mga scholar, hango yan sa YHWH sa Hebrew. Kapag capital Lord yan, matuto kan yan. Okay? In that day, there will be an altar to Yahweh. Gabi, sabihin kong Yahweh. In the heart of Egypt, and there will be a monument to Yahweh. So, sangayon ka ba sa hula ni Isaiah, magpapagawa ang Yahweh na sa kanyang altar ng monumento? Sumangayon ka dyan o hindi ka sangayon? tingnan muna natin ang translation niyan, bro, at saka yung interpretation niyan. Bro, New Living Translation ang ginamit ko kasi naghahanap kayo ng litra por litra. Ngayon, babasahan kayo ng litra por litra, pupunta kayo sa walang litrang mababasa. Huwag mo akong bigyan ng translation na walang mabasa doon. Kasi pag dadalhin kita... Hindi pa natin yan O ano sa Hebrew ang ginamit na salita sa Isaiah 19:19 kung gusto mo ng technicalities. Ano ang ginamit na lingwahe sa Hebrew sa Isaiah 19:19 para masabi mong wala talagang monumento diyan? Ano ang salitang ginamit diyan sa Isaiah kung alam mo? Babasahin ko muna dito ha sa aking translation ha. Wag na. Ang tanong ko, kasi magbabasa ka ng translation na walang nakasulat na monumento. Kaya ang tanong ko sa iyo, balik tayo sa Greek para malaman natin kung mayroon ba talagang nakasulat sa Isaiah 19:19 na monumento. Debatable pa yan rin, bro. Debatable pa So yan. hindi mo alam. Hindi, ganito na lang, hindi mo alam. Kasi papaalam ko sa iyo, ang ginamit sa Greek, ang ginamit sa Hebrew diyan, mashiba or mashibot. Yan ang term na ginamit, mashiba or mashibot. Mashibot, dalawa ang kahulugan. Either monument or pilar. Dalawa ang kahulugan, kahit pa pilar. Ano pa rin yan? Monumento pa rin yung pilar eh. Monument or pilar. Kaya sa New Living Translation, ang ginamit, monument of the Lord. So, yun nga, ayon sa hula ni Isaiah, huwag mo akong iano sa isang translation kasi debatable yan. Huwag mo rin akong dalhin sa isang Biblia na walang nakasulat. Kasi pumunta tayo sa original Hebrew. Sa original Hebrew. Bro Junel, dito kasi ang style kasi ng mga protestante kasi lagi naghahanap ng nababasa ng letra. So si Brother Junel, dahil yan ang lagi niyong wala namang lumabasa letra por letra eh. Kasi naghahanap ng letra por letra para maibigay yung nais niyo na talaga mabasa ng letra. Kaya ngayong meron na, huwag mo lang hanapin doon sa walang letra. Yun ang problema sa inyo. Yun ang ni Brother John Ridon. Okay ba diyan nagbabasa siya ng isang salin na walang nakalagay na monumento. Kaya balik tayo sa Hebrew. Ano yan sa Hebrew? Hindi mo rin alam. O papaalam ko sa iyo, mashibot or mashiba. Yun ang translation sa Hebrew, original na sinulat. Yung mashibot or mashiba, ang translation niyan either monument or pilar. So sa New Living Translation, even sa The Living Bible Translation, ang ginamit diyan monument to the Lord. Kaya wag mong sabihin mali ang scholar, ikaw ang tama, hindi ka naman scholar.
Kaya ito ang question ko. According sa to the New Living Translation, magkakaroon ng monument to the Lord. Question. Mayroon ba kayong monumento ng question? Mayroon ba kayong monumento ng Panginoon ayon sa hula ni Isaiah? Mayroon kayo o wala? Bro, wag mo akong ikuan sa pagbabasa mo kasi sabi doon monument to the Lord. Monument Iba of naman the yung Lord to the monument Lord. of the Lord. Oh. Pareho lang yung bro, monument to the Lord at saka ano. Monument to the Lord. Mahirap Tatagalogin yan. ko, monument to the Lord. Monumento ng Panginoon. Oh. To the Lord. Hindi Kaya monumento ka ng Panginoon. Babasahin ko sa iyo sa Tagalog kasi niyan bro. Mayroong monumento para sa Panginoon pero hindi monumento ng Panginoon. Ano yun? Para sa Panginoon. Panginoon pa rin. Babasahin ko sa Tagalog kasi sa Tagalog kasi ang salita ng Panginoon kasi Brother Jonel, ito nakasalat no sa ang salita ng Diyos. Sa araw na iyon itatayo ang isang altar para sa Panginoon sa lupain ng Ehipto at itatayo ang isang alaalang bato. Yung alaalang bato ano yan? Monumento hindi. Tingnan mo. Iba nga yun eh. Alaalang bato nga para sa Panginoon pilar nga Kaya eh. nga monumento Haligi Ano ka ba yun. naman? Haliging bato. Wali, kaya nga pilar, kaya nga sabi ko sa iyo pilar. Panginoong Hesukristo, wala naman. Kaya nga sabi ko sa iyo pilar, haliging bato, monumento, pilar, parehas lang yan, monumento nga Alaala, yung bato kasi yung mga Hebro dati maggawa sila ng mga alaala. Sige, Gumawa sila ng sasakyan mga kita bato. kasi ang sayo kasi alaalang bato. Sige. Sasangayon ka sa alaalang bato. Mga bato yung ginagamit nila para magawing alaala nila. Kaya nga, sige nga, kaya nga. Ang sabi ni Isaias, magkakaroon ng altar ng Panginoon at sa altar ng Panginoon magkakaroon, wait lang, at sa altar ng Panginoon magkakaroon ng alaalang bato. Mayroon ba kayong alaalang bato sa Panginoon? Nako, hindi naman ikaw ang sinugo niyan eh. Ano? Muna, yan ang problema sa iyo. Ano ba yung hula? Ang hula ba dapat magtupad o dapat hindi tuparin? Matupad yan, pero saan ba yan? Okay, matupad pala. Matupad pala. Okay, nasaan, kung kayo ang tunay na iglesia, kayo dapat ang nakatupad niyan. Kasi hula yan sa Old Testament, so dapat mayroon kayong alaalang bato. Mayroon ba kayong alaalang bato sa Panginoon? Meron o wala? Wala naman tayo dyan kasi nandito na naman tayo sa... No, wait lang. Meron ba kayong alaalang bato para sa Panginoon? Meron o wala? Meron bro, wala. Ngayon nga panahon, wala na tayo doon sa shadow. Nandito na tayo sa original. Hindi. Ang tanong niya bro is, kayo sa inyong sekta ba, sa inyong iglesia, meron ba kayong alaala, ano ba yun? Alaalang bato? Bato. Wala na. Alaalang bato. Wala na yan dahil sa... Ayaw niya sa monumento eh. Ang gusto niya alaalang bato daw eh. Yung alaalang bato na lang gamitin natin. Sige. So, meron ba kayong alaalang bato bro? Doon sa iglesia ninyo? Simbahan ninyo, Para meron sa ba? Panginoon. Wala na yan bro. Wala na yan. Hindi. Hindi niya tinatanong, bro. Saan mababasa? Wait lang. Saan mababasa na nawala? Sige. Wait lang ha. Kasi nagsasabayan na kasi. So, hindi niya tinatanong bro kung nawala na ba yan o andyan pa rin. Hindi niya tinatanong niya kung nawala na ba o nandyan pa rin. Ang tanong niya, meron ba kayo o wala? Si Kristo nga ang bato. Hindi ba yung alaalang bato ba? Alaalang bato. Si Kristo ka na yung bato nasa, na so meron kayo nun. Nasa ibang context na naman siya. Pero ngayon, nandito na tayo sa substance, wala na tayo sa shadow. Bro. Kaya Hindi naman tanong, bro. Bro, hindi naman niya tanong kung nasa... Mapunta tayo sa chemistry nito. Oh, yeah. Hindi naman tanong ni Brother John Ray kung nasa shadow ba tayo o nasa substance. Ang tanong ni Brother John Ray, doon ba sa simbahan nyo, meron ba kayong alaalang bato o wala? Sagutin mo lang kung meron. O wala. Sabi ba dyan daw nahula daw yun. Hula yun at dapat matupad. So dapat meron kayo niyan. Hula na dapat matupad. Okay. So, hula na dapat matupad. Okay, so dahil hula na dapat matupad, tinupad ba ninyo, Brother Jonel, sa inyong simbahan yan? Wala na yan dahil under na ka tayo sa dispensation of grace ngayon. Okay. Brother John Ray, klaro ang sagot niya, hindi nila tinupad. Hindi nila tinupad. Sinabi niya, wala na, hindi nila tinupad.
So labag kayo sa utos ng Diyos kasi utos ng Diyos yun magkakaroon, hula yun magkakaroon ng monumento ng Panginoon o alaalang bato sa altar ng Panginoon. Sa altar ng Panginoon merong alaalang bato. Sabi Sige, mo, sir. hindi nyo tinupad. Bro, itanong mo sa kanya bro kung meron ba silang altar o wala. Wala nga kasi nga hindi na nga, wala na nga raw kasi wala na raw tayo sa substance. Wala silang altar. Ikaw bro, Alam mo bro, Wala hindi tayo yan sa sa wala ano, tayo sa nandun na tayo sa substance substance. Hindi mo lang talaga na substance. okay. Para ano naman, maiba naman tayo. Baka may tanong si Brother Jonel sa iyo, Brother Jonel. May tanong ka, Brother Jonel? Kasi naipakita na natin ba dyan doon, may naipakita na natin na nagpagawa talaga ng monumento ang Panginoon, ayaw lang niya tanggapin. Next question. Brother Jonel, ikaw na, Brother Jonel. Dahil sinasabi mo na may ano yon, may monument to the Lord. Monumento ng Panginoon, yes. Absolute ba yon sa isip mo na monumento ni estatwa ni Kristo yon? Yes, kasi wala namang Panginoon ang ipinakilala ng New Testament na hinulaan sa Old Testament. Ang Panginoon na sinasabi sa Old Testament na paparito, ayon sa hula ni Isaias na paparito ang Panginoon. Ayon sa hula ni Malakias, paparito ang Panginoon. Wala namang ibang Panginoon na paparito. Ang Panginoong Jesucristo lang Question ko sa iyo, Panginoong Jesucristo, siya ba yung hinulaan ng Panginoon sa Old Testament? Siya o hindi? Siya naman ang hinulaan. Wala na. Next question. Pero, ang aking tanong dito, dahil sa yun ay isang propesiya at ang sabi doon, may sa altar ng Panginoon, may lalagyan ng alaalang bato. Monumento. Sa magandang translation, monumento talaga yan. Monumento ng Panginoon talaga ni Panginoong Jesucristo. Monumento to the Lord, monument to the Lord. Yung alaalang bato, di ba? So, ibig bang sabihin doon na yun ay kahit na natupad na ay nagiging alaala pa rin? Kahit na natupad na naging ano ba yun? Kahit na natupad na naging alaala pa rin. Hindi. Wait lang. Yung tanong niya kasi magulo. Sabi niya, kahit na natupad na alaala pa rin. kung natupad na ba, alaala pa rin ba? Teka, ano yung natupad? Yung alaala o yung propesiya? Hindi, kay sabi dahil kasi doon na sa gitna ng Ehipto magkakaroon ng altar ng Panginoon. Altar, Magkaroon ng Alaalang bato, monumento ng Panginoon. Monumento. Alaalang bato. So yung tanong niya, nakita ko nga dito yung sa kanina sa screen. Pwede ba ibalik 'yon? ibalik mo ba dyan, Re? Ibalik ko. Ibalik mo. New Living Translation natin pakita para talaga monumento the Lord yan. No? O sige, para maturuan ka yan. Yan, okay. So, yan. A monument to the Lord. And there will be a monument to the Lord at its border. Tandaan mo na, will be. Ibig sabihin, hula talaga yan. Bato yun alaalang bato. Monumento nga Yun na nga. Ito nga yung binasa natin, monumento Alaalang bato. So, ang Monument to the Lord yan na nga, bro. Monumento nga. So, Bro, tanong ko sa iyo, Bro Jonel. Bro Jonel, Gaw, tanong ko sa iyo. Yung nakikita mo, Bro Bro Jonel, tanong ko muna sa iyo. Yung nakikita mong larawan ni Panginoong Jesucristo sa amin na nakapako sa cross, monumento ba yan o hindi? Sabi ninyo, monumento yun ni Kristo. Pero Hindi, ikaw yung tinatanong ko. Kasi sa amin malinaw na monumento yan. Yung larawan na nakapako si Panginoong Jesucristo sa simbahan namin, monumento ba yan o hindi? Ano ba yan? Monument to the Lord o monument of the Lord? Awag mo akong balikan sa tanong. Ikaw ang tinatanong ko. Yung nakikita mong larawan ni Panginoong Jesucristo sa simbahan namin na nakapako sa krus, monumento ba yan o hindi? Monument yan. Monument Ay, yan. salamat. Hindi ibig sabihin na monument yan. Wala nang ibang monument na katulad yan. Kasi ang sabi dito, Sige, meron pang ibang monument na katulad yan. Ipakita mo ano yon.
Ipakita mo ano yun at nasa simbahan niyo ba yun? Nako. Ano po? Nako. Wala bro, wala. Bro, Brother Junel, wala bro. Sinabi niya kanina, wala sila niyan sa simbahan Kaya, nila. kaya nga sabi niya ba Kasi- dito, monumento Alam mo ngayon kasi- pero hindi ibig sabihin alam mo kasi- na yan lang, meron pang iba. Kung meron pang iba, ano yung monumento yun? Ipakita mo. Sabi niya kanina yan. No? Oh, Hindi lang yan, hanapin meron pang natin iba. saan. Sabi mo, meron pang iba. Ano yung iba na yun? Pakita mo. Saan mo nakita yung iba? Sabi ko, hindi lahat ng monument ay kamukha ng tao. Kasi mayroon din pilar, mayroon ding mga sign, mga bato na itinayo. Monument na rin yun. Bro, ang sabi mo kanina, hindi lang yan. Meron pang iba. Ang hinahanap ko sa'yo, yung sinasabi mong iba. Kasi kahit Kasi ano nasa pa, isip ninyo, ano pang ang explanation nasa mo isip ninyo about sa... is natuwa, Bro, Jonel. Kristo. Brother Junel, makinig ka muna. Kahit ano pang explanation mo about sa pilar, inamin Wala mo yan. na yung monument, yung rebulto ni Kristo na sa simbahan namin, monumento yan. Inamin mo na. Sabi mo, hindi lang naman yan meron pang iba. Ano yung iba Ikaw ipakita mo? nag-interpret Huwag kang mag-interpret. Hindi Kasi kita in-interpret, kaya hindi ako mo. nag-interpret. Kaya nga sinabi ko sa iyo kaganina, ikaw ang pinapasagot ko. Ano para sa iyo yan? Ikaw ang sumagot, monumento yan. Hindi ko interpretation yan. Ikaw nga sumagot, Pillar ano na ka ba? Pillar of stone. O ano yung pillar of Ikaw stone? ang Monumento, hindi. Ano yung Diba? pillar of stone? Pillar of stone. Ano nga yan? At saka yung Monumento ba yan o Tagalog, hindi? binasa mo kanina, hindi man yung lilitaw na monumento or mukha ng Panginoong Jesucristo. Bakit dito monumento sa sabi ng scholar, monumento yan sa'yo, hindi? Sino ang mas matalino? Ikaw ang scholar. Kahit na natutupad na yon, sabi Sino? diyan, alaala pa Hindi, rin yan. ay, saglit lang, wait lang. Sabi mo, yung pillar of stone, hindi yun monumento. Ang sabi ng scholar, monumento yan. Sino ang mas matalino? Yun Ikaw nga. ang scholar. Ikaw ang nagsabi na pag monument, mukha ni Panginoong Jesucristo. Hindi, wait lang. Brother Junel, makinig ka sa tanong. Sabi mo kasi no? Pillar of stone yan. Ang sabi ng Yan. scholar, yung pillar of stone, monumento yan. So kinontra mo na hindi monumento yan. Ang tanong ko sa iyo ngayon, sino ang mas matalino sa iyo ng scholar? Ikaw o siya? Tama naman ang scholar, hindi. Ay, Mali sa'yo. salamat. Ikaw ang mali kasi ang sabi mo, monument, mukha ni Panginoong Jesucristo. Ikaw naman ang nagsabi. Tapos ang sabi ko, Kaninong monumento ang sinasabi ni Isaiah? Lord o hindi? alaala ngayon, alaala na yon. Hindi, sabi mo, hindi yan ang ano. Ang sabi mo, hindi yan Kaya kay tanong ko Kristo sa'yo. na monumento. Sige. Sige, ang next tanong ko question, sa'yo. next question. Sige, next Ang question, tanong ko next sa'yo. question. Ang tanong ko sa iyo, yun bang monument doon ay mukha ng Panginoong Jesucristo, rebulto ng Panginoong Yes! Jesucristo? Yes, kasi tinanong kita kaganina, yun bang Lord na hinulaan sa Old Testament, si Jesucristo o hindi? Sabi mo, yes, si Kristo yan. Kaya walang ibang Lord na binabanggit dyan, si Panginoong Jesucristo. Kaya nga, sa John 4:24, alaala makinig ka sa muna, hindi pa ako natapos sumagot, Mr. Moderator, hindi pa ako natapos Wait lang, sumagot. wait lang, wait lang. Ang sabi mo kaganina, sa John 4:24, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Significant yun, yung katotohanan si Kristo yun. At kung gusto mo siyang sambahin, dapat meron kanyang ribulto kasi sabi niya, sa altar ni Yahweh, magkakaroon ng altar ng Panginoon. At walang iba yun si Panginoong Kristo ang katotohanan kasi magpapasamba siya sa iyo. Yung Kuha mo bato na yan, kung bakit meron ka brother, dapat altar. Nandun na yun sa panahon ni Moses nga nagsusumusunod sa kanila, yung bato na yun. Ano na sa Moises? Kay Isaiah na tayo, matagal nang patay si Moises sa panahon ni Isaiah. Ano ka ba? Yang bato ay existido na yan sa panahon pa ni Moses. Sa New Testament na lang tayo, sa New Testament na lang tayo. Gawing monument. Hindi, sa New Testament, sa New Testament tayo, sa New Testament, no? New Testament tayo, At kahit Galatia 3:1, ngayon, still bato pa rin yun. Ano ka ba? Wag mong Shut up. May babasahin ako. Rebulto ng Panginoong Jesucristo. Go. Relax, go. Kahit nabasahin mo sa Tagalog. Gaw, relax. O, may babasahin ako, Gaw. Galatia 3:1. O, Galatia 3:1. Si San Pablo na nangaral nito, ha. Sabi ni San Pablo, "O foolish Galatians, who has cast an evil spirit on you,
For the meaning of Jesus Christ's death was made as clear to you as if you had seen a picture of His death on the cross. Si Kristo, si San Pablo, nangaral ba sa ating Panginoong Kristong nakapako sa cross na may picture? Nangaral o hindi nangaral? Nako bro. Nangaral o hindi nangaral? Wag yung nako. Nangaral ba si San Pablo ng Kristong nakapako sa cross na nakapicture? Nangaral o hindi nangaral? Bro, ang message of the cross. No. Sagutin mo ako. Apostle Paul dyan. Sagutin mo ako sa tanong ko, Gaw. Sagutin mo ako sa tanong ko, Gaw. Yung si San Pablo ba, nangaral ba siya sa kay Panginoong Jesucristong nakapako sa cross na nakapicture? Nangaral o hindi nangaral? Mensahe nga, nagmensahe siya pero wala siyang Nangaral ba siya o Wait lang muna, ha, Brother Jonel. Ang tanong niya, ito sa translation niya na ito, na may nakalagay picture. Nangaral ba daw si Apostol Pablo na may picture? Yes or no? picture, hulagway yung inalarawan niya Hindi. pero hindi siya nagdala Picture. Picture ni Kristo na ng nakapako. drawing. Ano ka ba? Picture ni Kristo na nakapako sa krus. Ang ayon ka ba nang ipinangaral ni San Hindi naman yan Pablo? picture kahit hindi Makinig ka. hindi Hindi. nakasulat nakapaint eh. Ang ibig Baka- Ano yung sabihin doon, nakapicture? message of the cross. Brother Junle, baka yung Brother Junle, yun na lang the Living Bible kasi may placard talaga doon. Oh, sige. The Gamitin Living- natin the Living Bible. The Living The Bible kasi Bible. may placard talaga doon eh. Oh, ito. Bro. Oh, ito. Kasi Gamitin ang ko the Living Bible. Ito, ito. O, balikan natin magbasa. Ang Oh, kaligtasan na po na foolish. hindi sa picture. Oh, wait Brother lang, bro. Junel, makinig ka muna. Oh. Oh, foolish Galatians! What magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I have waved. Pag sinabing waved, yung winawara-wara ba? No? Waved a placard. Placard before with you, a picture on it of Jesus Christ dying on the cross. So si Panginoong Jesucristo, dala-dala ni San Pablo, naka-placard at sa placard andun ang picture ni Panginoong Jesucristo nakapako sa cross. Question, nangaral ba si San Pablo sa ating Panginoong Jesucristo nakapako sa cross sa pamamagitan ng picture? Nangaral o hindi nangaral? Hindi yan ang ibig sabihin yan, bro. Huwag kang mag-interpret. Hindi ako nagtanong sa iyo kung anong ibig sabihin. Ang question ko, nangaral ba si San Pablo sa ating Panginoong Jesucristo nakapako sa cross gamit ang picture? Nangaral o hindi nangaral? Hindi po ibig sabihin na gamit ng picture. Ano ang ibig sabihin yan? Wait lang muna, Brother Junel. Ano ka pa? Ang tanong ni Brother Junel sa iyo, Brother Junel, yung bang binasa ba niya, nangaral ba si Apostol Pablo gamit ang picture based doon sa binasa niya? Yun ang tanong niya. Mula pa kanina, yung mga translation na ginagamit niya, Hindi, Iba naman. bro, Iba naman. Wag mo kaming questionin sa translation. Wag mo kaming Bro, questionin sa translation. Basahin mo Oh, sa Tagalog. bro. Kasi Brother Junel, Basahin wag mo mo sa Tagalog. wag mo kaming Tagalog tanungin pa. sa translation kasi ang gamit mo translation lang din. Oh. takot ka ba na babasahin sa Tagalog? Bro, wait lang muna. ha. Mabasahin sa English? Bro, wait lang muna ha. Ang topic kasi ninyo ngayon, larawan. Kaya si Brother Junre, hindi siya lumalabas sa issue, larawan. Ang point ni Brother Junre, ba't siya gumagamit ng mga translation na mababasa letra por letra? Kasi yan ang ugali ninyo kailangan mabasa sa Biblia, letra por letra. Hindi naman yan comics, Biblia naman yung ginagamit ni Brother Junre. Ngayon, ang tanong niya ngayon, based doon sa binasa niyang Biblia, nangaral ba daw si Apostol Pablo na may picture o wala? Yun ang tanong niya. Ano kasi Oo ang na naman o translation hindi mo eh. yun, bro? Huwag kang mag-base sa isang translation lang, bro. Bro, hindi. O sige, Bro, isa-isahin ko. wait lang muna. Yung ate mo nang ipasagot mo na yung Brother Junre. Bago tayo maglipat sa isa kasi hindi kasi nasusolve ang issue hanggat iniiwasan ang issue. So, Kaya nga. oh, Tagalog. brother kasi, bro, sinasadya Kasi ikaw naman ang ikaw Ah. naman ang nag-interpret yan. Brother Jonel, sinasadya talaga ni Brother Junre na magbasa ng translation kung saan nandoon letra por letra.
Kasi ang sa inyo kasi, pag wala, huwag paniwalaan. Pag nandyan, paniniwalaan. Kaya ginagamit nyo yung letra por letra na mababasa, huwag mo siyang dalhin sa translation muna na walang letra por letra doon. Bro. Dito muna, wait lang, dito muna tayo sanay letra por letra. So, ang tanong niya, sa Bibliang binasa niya, bago tayo magpunta doon sa yung Tagalog mo ha, dito muna tayo para, sagutin mo na yung ano mo na, tanong mo na para masolve yung issue. Sa Biblia ang ginamit ni Brother John Ray, mababasa ba daw doon na nangaral si Pablo gamit ang picture? Yes or no? Iba naman yung drive na... Yes or no lang. Yes, yes or no lang, bro. Yan. Grabe naman. Bro, Ayon sa version, ayon sa version, kaya yung version mo. Ayon sa version na binasa ko, Brother Junel. Hindi ibig Brother sabihin Junel, na... makinig ka muna. Brother Junel, Sige. makinig ka muna. Ayon sa version na binasa ko sa The New Living Bible o The Living Bible Translation at The New Living Translation, dalawang Biblia yun nagpahayag about sa pangangaral ni Apostol na Pablo sa ating Panginoong Kristo nakapako sa krus na nakalagay sa picture. Kasi alam nga naman nung sinabi ni Pablo yung daldala niya yung talagang cross ni Kristo na nandun sa Kristo. Ano ka ba naman? Bro, Kaya nga, placard na nakapalob ang picture. Kaya ang question ko sa'yo, no, ayon sa nabasa natin na huwag dun sa walang nabasa, dun nga sa nabasa ayon sa nabasa natin, nangaral ba si Apostol Pablo ng Panginoong Kristo na nakapako sa cross na nakalagay sa picture? Nangaral o hindi nangaral? nangaral siya sa larawan Amen. ng Panginoon. Amen, doon sa larawan! kamatayan na sa cross. Okay, Brother John Ray, sinagot na niya Brother John Ray na based doon sa ginamit mong translation, nangaral si Pablo na may picture. Okay. Larawan pa nga Brother John, yung sinabi niya, nangaral ng larawan. Oy. So therefore, mga kapatid, tatanungin ko pa sana siya, ano ang Pwede ba Tagalog ng magtanong? picture? Pero ang sabi niya, Pwede ba magtanong? larawan. Siya na sumagot, larawan. Nangaral si Pablo ng larawan ng ating Panginoong Kristo. Amen. Okay. Pwede ba magtanong? Okay, go ahead, Brother Janel. Hanggang 11 lang tayo, ha? Kung sabihin mo na picture, yun lang ba ang ibig sabihin ng picture na ipininta or mayroon pang iba? Ang sabi mo, larawan, so okay na ako doon. Ikaw nang sumagot ng larawan. Hindi ko na issue kung anong uri ng picture, basta sinabi mo, nangaral si Pablo ng larawan. Hindi mo na mababawi yan. Next question na. So wag Hindi, kang inamin mo na bro, sabi mo, yes, nangaral si San Pablo ng larawan ng ating Panginoong Kristo. Sa bibig mo na lumabas yan. Itatanong ko pa sana kung ano ang Tagalog ng picture Pero ikaw na nagsabi, yes, nangaral si Pablo ng larawan ng ating Panginoong Kristo. Kaya May tanong salamat. ako. Yung bang Okay, ibig next sabihin question. ng picture, kung magsabi ka ng picture, yun ba yun absoluto ba na ipininta or mayroon pang Wala ibang na akong kahulugan? pakialam dyan. Basta ang sagot mo sa akin, yes, nangaral si Pablo ng larawan ng ating Panginoong Kristo. Dahil ako, Period. pwede ko akong maglarawan. Pwede akong Hindi mo na yan magamit hindi ng mo na yan picture mababawi. ng Hindi mo na yan pininta. mababawi kasi ikaw na ang sumagot. Yes, nangaral si Pablo ng larawan ng ating Panginoong Kristo na kung saan ang ipinasok mo dito against ka sa larawan. Pero ikaw na ang nag-affirm na nangaral si San Pablo ng larawan ng Panginoong Kristo. Next question. Okay. Yun nga ang ano ko. Kung magsasabi ka ba ng picture, ibig sabihin ba yun absoluto na ipininta or meron pang ibang kahulugan? Kasi pwede man Wala na tayo akong pakialam mag-picturize. kung absoluto ba yung Kahit ipininta. walang ipinita. Wala na akong pakialam kung absoluto yung ipininta. Ang sa akin, ikaw na ang sumagot. Yes, Okay. nangaral Salamat po. si Pablo May babasahin ng ako larawan dito. ng ating Panginoong May babasahin Kristo, ako bro. dito. Ikaw ang sumagot niyan. Bro, Ikaw ang sumagot niyan. bro. Yeah. Basahin ako dito sa sulat ni Apostol Pablo sa unang Sige, Korinto basahin kapitulo 1 versikulo 18. Okay, Kasi sige, ang sabi sige. dito, ang sabi dito, mensahe. Kaya ang mensahe Basahin mo. may tungod sa kamatayon ni Kristo didto sa cross, binuang alang ni adtong nagalaglag apan kanatong giluwas gahom kini sa Dios. Mensahe ang ibig sabihin noon, yung sinabi mo kanina na picture. Mensahe Mensahe. 'yon. Sinabi ba ni San Pablo na ang picture ay mensahe?
Sinabi ba dyan, picture, dito, mensahe? Sa unang Korinto, Kapitulo 1:18, nag-aaral May, siya may, dito, may, may nabasa ka dyan ng picture, sabi niya mensahe? dito. So, May nabasa ka ba dyan yun ng picture, nga, mensahe? Huwag kang mag-stick to one interpretation na pagsabi mong picture, yun ang Hindi ako may nag-interpret, ipinunta. nagtanong lang ako. Hindi ako nag-interpret, nagtanong lang ako sa'yo. Sabi mo kasi, ang picture, mensahe. Basahin mo nga sa unang Korinto 1:18, sinabi ba ni San Pablo dyan, ang picture, mensahe? Sige nga. Sabi nga dito sa unang Korinto 1:18 eh. Mensahe eh. Ang mensahe lang. Dahil pwede Sabi mo tayo kasi yung picture, mensahe. Iba yung mensahe, iba yung ang picture, mensahe. Nilagyan mo ng definite article ang picture eh. The. Sabi mo, ang picture. Ibig sabihin, the picture. Definite yun. Sabi mo, ang picture, mensahe. So, sinabi ba ni St. Paul, ang picture, mensahe? Sige nga, basahin mo. Baka ikaw Ito lang sa nag-interpret. Nagtanong ito lang sa- ako eh. Sabi mo, nag-interpret verse ako. Nagtanong 14. lang ako sa iyo eh. Si Kristo wala magpadala kanako aron ako mamunyag kundi aron magsangyaw sa mayong balita. Wala nako gamita ang mga pulong nga lisod. Mga pulong ang iyang gisabot diri. Sabton aron dito mawagtan ang kahon sa kamatayon ni Kristo didto sa cross. Mga pulong lang. Mga sayon ang iyang gigamit. Wala siya mag-isgot og picture nga gitinta. Nako. Bro, wag na yan bro kasi wala ka nang lusot bro. Umamin ka na. Okay, next question ko sa iyo bro. Sangayon ka ba dito? Sangayon ka ba dito, bro? Sige, Sangayon ka ba sige. dito na ang Ito mga ang tanong ko apostol? Ito Oh, na sangayon ka naman ang ba? tanong ko sa'yo. Bro, Ha? ito na naman ang sige, tanong ko sige. sa iyo sa John Sige, ikaw 4:24. magtanong. Oh, John 4:24 ito ha. oh. Kasi ito, John 4:24, mangyayari ito sa panahon ngayon. No, saan mo nabasa na mangyayari sa panahon ngayon? Huwag mo i-interpret yan na mangyayari sa panahon Ano ngayon. sa panahon ngayon? Wala sinasabi sa panahon ngayon dyan. Ay, klaro na yan. Tika. Hanap ako ng interpretation na English kasi Bisaya kasi. No, sige, Tagalog tayo. dapat may nakalagay sa English may nakalagay sa English na mangyayari yan sa panahon ngayon. Oh. John 4:24 ha. No, sige, basahin mo sa English na may nakalagay dyan. It will be happen on the day of Jonel. Yan ang nakalagay, ha? Dito ha. The time is coming as a 4. Jesus replied, believe me, dear woman, the time is coming. When it will no longer matter whether you worship the Father on this mountain or in Jerusalem. No, wala mag-matter ha. You Samaritans know very little about the one you worship, while we Jews know all about him, for salvation comes through to the Jews. But the time is coming, indeed it's here now, when true worshippers will worship the Father in spirit and in truth. The Father is looking for those who will worship Him that way. For God is spirit, so those who worship Him must worship in spirit and in truth. Ang tanong. Ngayon Ang nga. tanong. Ano ngayon? Yung year na, panahon ni Kristo yan. Oh, Hindi panahon mo. basta sabi dito, right, but the time is coming. Sabi dito, indeed, it's here now. Kaya nga, yung year now yan, sa panahon ni Kristo. Hindi sa panahon mo. Nako. Nag-interpret ka eh. Panahon ni Kristo yun, sinabi niya na sa panahong ito. Yung ito yung panahon nila, hindi panahon mo. Diba? Pinapasok yung sarili mo sa panahon nila eh. Yun dati bro, yun dati, gumagamit sila ng mga signs. Hindi, ganito, ipapaunawa ko sa iyo yung konteksto ngayon, ng John. Dahil Brother sabi Junel, ng Biblia, ipapaunawa ko sa iyo ano ang konteksto ng John yung mga 4. templo, Brother Junel, templo makinig ka na muna. yun ay winasak ngayon at sabi ng propesiya, wala na nga kahit isang bato na matitira. So ibig sabihin, Tumutukoy yun sa templo tumutukoy sa templo ng mga sabi Hudyo. dito, hindi na tayo magmamater kahit saan tayo magsasamba. Sabi dito, hindi Hindi yan ang konteksto, hindi yan ang konteksto. Sabi Ano ka ba? dito, pwede Hindi na tayo mag-matter kung saan. magsamba ng Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Yun.
Kung gusto mo magpaturo, tuturuan kita paano unawain ang John 4:24. Nako. Hindi yan ang punto diyan. Just a simple Hindi yan. Mali ang unawa mo diyan. Napakalinaw sa John 4:24, ang pinakamalinaw diyan sa John 4:24. Sambahin ang Panginoon sa espiritu at katotohanan. Hindi niya sinabi, sambahin ang Panginoon sa espiritu lang. Kaya nga may katotohanan eh. Tinanong kita kanina, sino yung katotohanan? Sabi mo si Panginoong Jesucristo. Salamat. Ayon sa hula ni Isaias, ang Panginoong Jesucristo, pagagawan ba ng monumento sa altar niya? Umamin ka. O, sabi mo kanina, o sige, si Panginoong Jesucristo yan, umamin ka na eh. O, saan mo ilalagay yun? Sa altar ng Panginoon. Tanong, kung kayo talaga yung nakastupad niyan, nasaan ang altar niyo at ang Panginoon, ang monumento ng Panginoon? Kasi doon siya sasambahin eh. Kasi yung 19, alam mo, Brother Jonel, kung uumpisahan mo pagbasa yung Isaiah 19 hanggang 21, mayroong gagawing pag-aalay doon. Sa altar ng Panginoon, na andun ang kanyang monumento, doon gagawin ang service, ang pag-aalay, and worship. Yun ang hula. Pero yun ang hula ni dito, Isaiah. sabi ni Kristo dito, hindi na nagmatter kung saan kayo magsasamba. Sabi dito sa verse 19, Sir, the woman said, you must be a prophet, so tell me, why is it that you Jews insist that Jerusalem is the only place of worship, while we Samaritans claim it is here at Mount Gerizim, where our ancestors worship? Jesus replied, believe me, dear woman, the time is coming, when it will no longer matter whether you worship the Father on this mountain or in Jerusalem. Tingnan mo. Gusto So, mong yung altar na i-explain sinabi ko mo, sa'yo wasak yan. na yun. I-explain ko sa'yo yan. Hindi, mali ang unawa mo. Kasi ang Wasak na konteksto niyan, makinig ka muna, ang konteksto kasi ng John 4:19-24, kinausap niya yung Still wild down in the basement. Bro, John Ray. ayos bro. Bro, pwede pa akong magtanong sa kanya, Also, bro. what's that attic doing up there? Brother John Ray, pwede mo ba gamitin yung cellphone mo para matabi ko yung mukha niyong dalawa? Wala dito yung ano ko bro, yung isang cellphone ko naka-charge lubat. Sige. Tingnan nyo. Pwede Sige, ako bro, Jimboy. magtanong sa kanya, bro. Pwede Sige ako bro, ikaw magtanong muna sa bro. kanya. Okay. Ay, sinong pangalan niya, bro? Nalimutan ko pangalan niya eh. Brother Junel. Brother Jonel, bro. Ay, tatanong ko lang, bro. Narinig ko kanina, may binanggit ka kaninang Genesis, tama? Genesis? Oo, may binanggit ka kanina, di ba? Oh, Genesis 1, yung larawan. Ito, bro. Hindi. Tanong ko, bro. Yung Yan sa sa Genesis Apostle Paul. 1:26. Sa kwan yun, sa Ephesians na tanong. tayo ginawa sa tunay na larawan ng Panginoon, yung kabanalan. Okay, Sa ito tanong ko, Ephesians bro. yan eh, Ephesians. Sa Genesis chapter 1 verse 26, bro. Sinabi ng Diyos na nilikha niya tayo in His image sa English, na sa Hebrew word ginamit doon is chelem. Ibig bang sabihin, bro, bawal ang representasyon ng Diyos pero pwede tayong magmukhang Diyos? Anong mo dyan? Anong katanong mo? Sa Genesis 1:26, ito yon. Sabi doon, sinabi ng Diyos ay nilikha tayo in His image. Sa Hebrew Opo. word, ang ginamit na Hebrew word doon is chelem. Ibig bang sabihin, bawal ang representasyon ng Diyos doon sa Genesis 1:26, pero pwede tayong magmukhang Diyos? Ibig bang sabihin, bawal ang representasyon ng Diyos, bro? Pero pwede tayong magmukhang Diyos? Yes or no? Hindi yung ibig sabihin nun. Yung likeness na ginagamit doon, yes yung or no? kabanalan Tanong ng ko, bro, Panginoon. yes or no? Yung kabanalan ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin doon. Ang sabi ng Diyos, Kaya nga, babasahin pagsasabi natin mo yung- na larawan, hindi ibig sabihin yun na Teka, painted. Hindi. Hindi ko naman yan Ang ginamit tanong- yung kaninang bersikulo na yan. Ang sabi ko dito sa sa Ephesians yan eh. Yung sinabi ko kanina eh. Ephesians? Tika mo na. Yung we are created in the image of God sa Yun na yun, bro. Yun na Kabanalan. yun. Connection na yan sa Genesis 1:26, bro. Connection na yan. Hindi yan. Diyan yan kinuha, bro, sa Genesis 1:26.
Oh, ngayon ang tanong ko, ang ito ibig yung tanong sabihin ko. doon na Sa larawan Genesis, yon, larawan ay dyan- hindi yon larawan na paint or ano yon. Image yon na Di mo Panginoong pinakinggan yung Jesucristo tanong na ko, bro. bakal. Pakinggan mo yung tanong, bro, para maintindihan mo yung tanong ko. Ang tanong ko ito, sa Genesis 1:26, sinabi ng Diyos na nilikha niya tayo in His image. Nilikha Yun. tayo ng kawangis ng Diyos. Sa Hebrew word, ang ginamit doon is chilem. Chilem yung ginamit doon. Ibig bang tanong ko, ibig bang sabihin bawal ang representasyon ng Diyos pero pwede tayong magmukhang Diyos? Yes or no? Magmukhang Diyos? Hindi naman magmukhang Diyos ah. sabi nga doon, pareho tayo yung nilikha tayo sa kawangis ng Diyos daw. Sabi doon sa Genesis Sa kawangis 1:26, ng Diyos. babasahin natin, Yung bro. kabanalan man niya yun. Yung kabanalan niya yun. Oo nga. Huwag kang mag-isip na pareho tayo ng kamukha ng Diyos. Intindihin yun, bro. Kung literal nating intindihin yun, bro, ang tanong ko, ibig bang sabihin bawal ang representation ng Diyos? Kaya nga, tinanong ko, bawal ang representation ng Diyos, Hindi pero naman, pwede hindi. tayong magbukang Diyos. Ikaw naman ang nagsasabi na representasyon ng Panginoon. Basta ang sabi ng Biblia dyan, yung kawangis dyan, hindi yan yung mukha mo na physical. Yung kawangis dyan is yung kabanalan mo. Yung spiritual likeness mo, yung moral likeness mo, yan. Hindi yan yung ano mo, yung katawan mo. Oh. Ano yun, bro? Ano yun, bro? We are created in the likeness of God in His spiritual likeness, social likeness, and moral likeness. So, wala kang makita dyan na representasyon na ano. Alam mo ba yung ibig Yun sabihin ng word na chilim, bro? Bakit? Ikaw, Hindi niya alam yan. Ano bang ibig sabihin mo dyan? Ikaw man ang gumamit niyan. Ibutang mo, ilagay mo sa screen. Pero ang word na chilim, isasabihin ko na lang dito, ang word na chilim is image, likeness, or form. So kung sasakyan natin yung ibig sabihin ng image, likeness, kasi yung objection mo tungkol doon sa larawan. Kasi sabi mo, bawal yung larawan kasi sinabi doon sa Exodus chapter 20 verse 3 up to 5. Ngayon, ang tanong ko dito sa Genesis 1:26 says, man is made in God's image. Chilem. Meaning to say, pag sinabing chilem, image, likeness, or form. Mula sa pulpa, hindi ako nagsasabi na bawal talaga ang larawan, bro, ha? Ang sabi ko, bawal ang larawan pag yuyukuran. Binawi na niya, Brother Jimboy, ang kanyang argumento na na absoluto ang pagbabawal sa larawan, binawi na niya, hindi na niya sinabi. Hindi. Ang sabi ko simula pa kanina na bawal talaga ang larawan na gagawin pag yuyukuran mo. Wala naman akong sinasabi na bawal lahat. At saka sa amin dito, iniiwasan namin na gumawa ng kahit anong larawan para hindi ma-attempt yung mga member namin na lumuhod sa larawan. Yun ang yung argumento ko doon. Ito na lang ang tanong ko kasi hindi mo dinirect ang sagot yung tanong ko. Ito na lang muna. Naniniwala ka ba na ang tao ay the living icons of God? Living epistles or ano? Hindi epistles, idol yung epistles, bro. Ano? Ang tanong ko, bro, kasi wala naman tayo naniniwala ka mababasa ba na living icon eh. Ang sabi sa Biblia, living epistles. Yung kamukha ng Panginoon, tayo ay magsabuhay na kamukha ng Panginoong Hesukristo. Yun ang ibig sabihin doon. Pero ibig sabihin mo na yung tanong ko, yun nga yung tanong ko. Naniniwala ka ba that the human are the living icons of God? Ang katauhan ay yung living icons of God. Naniniwala ka ba doon? Wala yan, bro. Wala yan sa Biblia, bro. Ang sabi ng Biblia, living epistles. Yung kamukha ni Kristo. Tayo mamumuhay na kamukha ni Kristo. Hindi ibig sabihin yun na picture o monument o rebulto. Palpak Si yung Kristo ano mo ba kamukha ng tao? Hindi. Si Kristo ba kamukha ng tao? Hindi. Nako, bro. Ang sinasabi Yes or diyan, si Kristo ay nagkatawang tao.
doon. Yung tanong ko bro, dito ka sa tanong ko. Ang tanong ko bro, sa Genesis 1:26, kasi sanabi doon Chelem eh. Ang ibig sabihin ng Chelem, image, likeness, or form. Ang tanong ko Hindi mo ngayon, kasi ayaw alam mo eh. sagutin yun. Ang sabi ko Dito na muna ako kanina sa sa iyo, tanong. tatlo Kung eh. We are created Ano? in God's image, in His social likeness, moral likeness, and spiritual likeness, personal likeness, social likeness, personal likeness, and moral likeness. So, yun ang Diyos ibig ba sabihin ko nakakita, doon. bro? Ang Diyos ba bro nakakakita? Hindi. Oh, yes or no? Ano ba yung mga tanong mo? Kasi ang tanong ko dun sa image ng Diyos. Kasi sabi na ito babasahin ko muna bro ha. Babasahin ko muna ang Genesis 1:26. Kasi sabi Hindi mo nga hindi yan ang pwedeng versikulo gumawa na ng ginamit revolto ko dito sa Ephesian para maklaro mo Hinahanap ko lang ha. Hanapin ko lang. Para maintindihan mo. Ano yun bro? Sige ano yun? Ephesians ano yun? Teka muna, hanapin ko We are yun na. When we reach from the dead, si Bas Ways, masterpiece, yes, it is. Nara. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Ano yun bro? Ephesians ano yun bro? Jesus. Ephesians? So we can do the things. 2:10. Anong verse yun bro? Anong chapter verse yun bro? Chapter 2, verse 10. Sige basahin mo. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus. So we can do the good things He planned for us long ago. Yung mga social likeness, moral likeness, personal likeness, yun ang ano doon. Nawala, Ibig sabihin nawala na kayo sa ang pinag-uusapan, hindi ang likeness, ang idols. Spiritual creation yan bro. Hindi yan hindi yung tungkol sa visual arts, yung sa larawan na meron sa Katoliko. Ang layo mo naman. ikaw ang nag-ano ang iba ang ibig sabihin ko Huwag mo akong pilitin na pag magsabi na likeness or image, yun ang na larawan, hindi. Yun ang tanong ko sa punto Genesis, ko kanina pa Teka. Ang tanong ko bro sa Genesis 1:26. Sa Genesis 1:26, hindi ako nagtatanong diyan sa Ephesians. Sige. Yun nga, sanabi mo kanina, yung premise mo ako ang nagamit sa Genesis, hindi naman. Ito ang sabi sa John 1:26 sa babasahin natin. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop maging maamo o mahalip, malaki o maliit. So ibig sabihin, kasi sabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao sa ating larawan at sa kawangis. The purpose is bakit ginawa tayo ng Diyos na merong sa kawangis at sa larawan niya? Kasi ibig niya, ang sabi niya doon, idugtungan niya, sabi, para mamamahala sa kung ano ang meron sa mundo. Paano ba natin yan ang larawan. Yan ang kawangis ng Panginoon. Wala yung tayong mamamahala. physical anyo. Kung wala tayong physical na anyo. Ito yung tanong ko bro. In Genesis 1:26, sinabi ng Diyos na nilikha niya tayo. In His image nga, in His image, Chelem. Ibig bang sabihin, bawal ang representasyon ng Diyos, pero pwede tayong magmukhang Diyos? Wala namang sinasabi dyan ng representasyon ng Diyos Dahil ang sabi dyan is image at sinumpayan pa yan Sila ang mag-rule over the creation. Yun ang ano doon. Bro, ang representasyon ng Diyos. Ano po? Bawal ba ang representation ng Diyos? Pero pwede tayong magmukhang Diyos. Yung representasyon ng Panginoon, yun ang tao, tulad natin, representasyon tayo. Pero hindi ibig sabihin na yung physical na anyo, hindi. Dahil sabi nga, living epistles tayo. Pwede tayong mamuhay pero pwede tayong magmukhang Diyos. Sa larawan ni Kristo. Hindi ibig sabihin na
Yun ang ibig Pwede sabihin tayo doon, bro. Yung image at saka like this, pwede tayo yun ay maging kawangis ng Diyos, bro. hindi yan, ano. Pero pwede tayong maging kawangis ng Diyos, bro. Bro, sabi ko na kanina sa'yo, kawangis tayo ng Panginoon in His in His personal likeness, moral likeness, at saka, moral likeness, social likeness, o personal likeness. Ganun po ang ano ko, para maintindihan mo ako. Ito, next question ko na lang, bro. Next question ko. Sinasagot ito na. Kung ang pangunahing problema, bro, ay representasyon ng imahe, bakit inakusahan ng Israel ng idolatry? Hindi dahil gumawa sila ng golden calf, kundi dahil sinamba nila ito bilang Yahweh mismo. Kung babasahin natin yung Exodus 32 verse 4 to 5. Yun nga. Bakit, Yun bro? nga ang ano ko dyan eh. Bakit, bro? Oh. Yun nga ang sinasabi ko. Yung larawan, pag inaalayan mo na yan ng insenso, yan ay karumal-dumal na yan. Oh, tingnan mo anong nangyari diyan sa brazen serpent na yan. Pinagputol-putol yan kasi nung nakita ng Israelites doon, nag-aalay na sila, nagsasamba na sila, nag-aalay na sila ng insenso doon. O doon yun, pinutol-putol ng Panginoon yun. Mga bro, Jimboy. Yes, bro. Bro, Junel, kamo na diri kamo na ni Brother Jando kay 12 na diri bro. I need to ano na. Sige. Sige bro, salamat bro. Sige, bro. Bro, sabi mo, inaalayan ng insenso, bro. Yun yung sagot mo, diba? Ano po? Pagkat inaalayan ng insenso, ano na yon? Representation of God na yon. Hindi, pag inaalayan mo ng insenso, karumal-dumal na yan sa Panginoon. So, Huwag ibig mo sabihin, akong- ito, bro, tanong ko, ibig sabihin ba sa Leviticus 16:13 nang inaalayan ng insenso ang Ark of the Covenant, karumal-dumal na rin yun sa Diyos? Tama o mali? Bro, nandun ang presensya ng Panginoon. Nandun ang presensya ng Panginoon. Yun nga ang dalawang serpent, ay yung dalawang kerubin, ay yun ang nagsasay na mayroon talagang presensya ng Panginoon doon. Kaya sila nag-aalay doon, hindi sa ark mismo, kundi sa presensya ng Panginoon. Presensya ng Panginoon. Pero yung ginawa nila doon doon sa tanong ko kanina sa ano ba yun? Sa Exodus. Pero ngayon, yun, ano po? Doon sa Exodus kanina ba na nag-aalay din sila ng insenso, mali yun. Yung nag-aalay sila ng insenso sa golden calf. Mali yun. Sa golden calf. Yung pintong baka. Talagang mali na yun. Talagang iba na yun. Bakit? Yung baka na naman yun, pwede naman tayong saan yung gumawa mali ng dun, bro? baka. Pero, inaalayan Saan yung mali nila dun, bro? ng pagsamba, mali Saan na ba yung yun. mali doon, bro? Yung nag-aalay sila ng insenso o na tinuring nilang Diyos yung baka? Tinuringan nila, kaya nga nag-alay sila ng insenso kasi tinuring nilang Diyos eh. So anong Diba? pinagkaiba doon sa Ark of the Covenant? Kasi sa Ark of the Covenant, gumawa sila ng larawan. Doon naman doon sa Golden Calf, Oo. gumawa sila ng bakang. Ang kaibahan doon bro, yung larawan doon, yung larawan si Ark of the Covenant, sign lang yun na mayroon talagang presensya ng Panginoon doon. Kaya sila nag-aalay doon sa harap ng Covenant. Yun. So ibig mong sabihin, okay lang na may larawan, bro. Bro, sa panahon natin ngayon, wala naman yung inuutos ngayon sa panahon natin eh. Anong walang inuutos? Wala namang inuutos. May sinabi Mayroon pa bang ibang inuutos? Wala naman. Ay, di. Ang tanong ko, bro, ito, sabi mo walang inutos. May inutos din ba sa New Testament na sinabi na itigil na yon yung paggawa ng mga larawan? Meron bang sinabi dun, bro, sa New Testament? Ang sabi dito, bro, na kahit saan ka magsasamba, dahil kapag magsamba ka sa Panginoon sa espiritu at sa katotohanan,
no matter hindi nandoon sa altar ng Jerusalem, sabi dito sa John 4:24. Oh. Okay, sa So, John ano 14:24, ang sundan ibig kita. sabihin doon? Sa John So, 14, ang sa ibig John sabihin doon, 14:24, bro. wala na yun. Wala na yun dahil ang Tanong sabi ko, niya, brother. sasambahin Tanong natin ko ang sa'yo. Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. Tanong ko, sa John 14:24, tanong ko, sinabi ba doon 4:24. na kailangan talaga walang larawan? Sinabi ba doon verbatim na walang larawan na kailangan gamitin sa John 14:24? Ang sabi niya nga doon, sambahin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Ganon Oo po. nga, pero sinabi ba doon, bro, na di na kailangan yung larawan sa 14:24 na kinote mo? Wala. Ang sabi dito hindi na nga mag-matter kung saan sila dahil ang yang larawan na yan, yang mga Ang larawan tanong ng ko, bro, kerubin, verbatim. nandun yan nandun yan sa Ark of the Covenant eh. So ibig sabihin, hindi na importante 'yon. Hindi na importante 'yon. Oh. Dahil kahit saan tayo magsamba, basta sambahin lang natin ang Panginoon sa espiritu at sa katotohanan. Yan ang sabi ng Panginoon doon sa babaeng sa Marianhon. Kanaanhon. So ibig mong sabihin yung sa John 14:24 kailangan may sinabi doon na di na kailangan yung larawan, tama? Implied na 'yon. Implied na 'yon, brother. Ano na? Dahil sabi niya, dahil implied na 'yon kasi yung altar exclusive lang 'yon doon sa Jerusalem 'yon. Oh. So, ang sabi ng Panginoon ni Jesucristo ay wala na, hindi na mag-matter kung saan kayo magsasamba. Ang importante, sasambahin niyo ang Panginoon sa espiritu at sa katotohanan. So, ibig sabihin nun, hindi na importante yung larawan na yon. At saka yung larawan na yon, pulverize na yun eh. Sa panahon ni Titus, ni Emperador Titus yon. Winasak na yon at sabi ng propesya, wala na nga isang bato na natira. Yung Ark of the Covenant pa. Wala na. Yung ibig mong sabihin, bro, sa John 14:24, bro, John 4. wala na doon, hindi sinabi doon na hindi pwede yung larawan. Wala na yon. Tingnan mo nga, kung babasahin mo nga dito, babasahin natin uli Wala na, John Ray. Bro. John Umalis 4, na, bro. John 4, ito nagsasabi sa dito na ayaw magsasamba na totoong magsasamba sa kanya. Dito, Jesus replied, "Believe me, dear woman, the time is coming when it will no longer matter whether you worship the Father on this mountain or in Jerusalem." Oh, tingnan mo, hindi na mag-matter. So, ibig sabihin, wala na yon. Wala na yon. So, sabi niya dito, "You Samaritans know very little about the one you worship, while we Jews know all about him." Oh, bakit alam nila? Kasi nandun ang kaligtasan sa mga Hudyo eh. Alam nila kung saan ang templo ng Panginoon, doon talaga sa Jerusalem. Pero ang sabi dito, "But the time is coming, indeed, it's here now, when true worshipers will worship the Father in spirit and in truth." Yan. Wala na yung mga revolto na yan. Okay. Wala, hindi na importante yan eh. Oh. Itanong ko, bro, sabi mo di na kailangan yung rebulto, pero okay lang na may object na lalabasan ng Diyos sa kanyang presensya. Okay lang. Wala namang inutos eh. Wala na yun. Wala Ito nang tanong ko, inutos bro. eh. Ito yung tanong ko, bro. Kasi sabi mo kasi ang Diyos ay espiritu at ang mga sumasamba sa kanya ay dapat sumamba sa espiritu at katotohanan. Yun yung sabi mo. Ito yung tanong ko, kung ang Diyos ay espiritu at hindi nakikita, bakit siya nagpakita kay Moises sa pamamagitan ng nagniningas na apoy sa Exodus 3:2, ng lupa sa Exodus 13:21 at ng tinig? Espiritu pa rin ba siya noon o biglang naging material? Ay, iba naman yung katanungan mo. Iba naman yung katanungan Sabi mo. mo kasi ang sabi mo, ang Diyos ay espiritu at ang mga sumasamba sa kanya, ginamit mo kasi yun, sinundan lang kita eh. Ang Diyos ay espiritu at ang mga sumasamba sa kanya ay dapat sumamba sa espiritu at katotohanan. Titingnan natin kung ano yung interpretation mo dito. Ang Diyos ay espiritu, sabi mo, at ang mga sumasamba sa kanya ay dapat sumasamba sa espiritu at katotohanan. Dapat sumamba
sa espiritu at katotohanan. Ngayon ang tanong ko, kung ang Diyos ay espiritu at hindi nakikita, bakit siya nagpakita kay Moises sa pamamagitan ng nagniningas na apoy sa Exodus 3:2 at saka at saka nagpakita din siya sa ng lupa sa Exodus 13:21 at ng tinig. Hindi na yun. Espiritu Ano pa na rin ba yun? siya noon o biglang Ah. naging material? Material na yon. Yung pagpapakita niya na tulad ng apoy at saka yung kahit na sa pagpagkatao niya. Hindi na yan espiritu. Hindi na yan espiritu. So, Yung nagkatawang ibig tao na siya. Pero Pero ibig sabihin, ang bro, Panginoon talaga ay espiritu talaga. Hindi talaga makikita ang Panginoon. Nagpakita lang siya yes, sa tama bro. Pero pamamagitan ng ang tanong kalayo. ko bro, hindi ba posible na ang Diyos ay magpapakita sa isang object o lalabas yung presensya niya sa isang object? Wala mang problema doon kahit na magpagkatawang tao pa siya. At saka mayroon pa namang So, okay sinabi lang na may larawan, bro. doon sa Biblia na ang Panginoon ay nagiging bato at sumusunod siya doon sa mga Israelinhon. Wala namang problema doon. Ang sinabi lang talaga ng John 4:24, kung magsamba ka sa kanya, sambahin mo siya sa espiritu. Anong ibig sabihin Oo ng nga. espiritu? Oo nga, Yung talagang totoong kalagayan ng Panginoon na hindi nakikita. Sabi na nga ng Biblia wag mong isipin na ang Panginoon ay tulad ng tao na may kawangis. Wag mong isipin na ganyan ang Panginoon dahil ang Panginoon ay espiritu. Yon. Yan ang ibig sabihin doon. Next question ko bro. Mm. Ito bro, next question ko bro. Kung bawal nga ang rebulto bro, bakit pinayagan ni David na yumuko sa harap ng yumukod sa altar ng templo sa 1 Kings 8:54? May imahe yun doon Ano bro pa? eh. Kung bawal yumukod bro eh, bakit pinayagan ni David? Si David yun, alam ni David yung law na ni Moises eh. Bakit pinayagan ni David na yumuko sa harap ng altar ng templo sa 1 Kings 8:54 yung mga tao? Ay yung imahe doon sa 1 Kings 8:54 may mga larawan yun. Bakit pinayagan niya? Ikaw naman ang nag-interpret niyan. Ang ibig sabihin doon, yung intensyon nila heartily, nandun talaga sa Ark of the Covenant. Dahil Babasahin ko bro, ang babasahin templo, ko. may Ark of the Covenant yun. Babasahin Yung ko, intention bro. nila, Babasahin ko. talaga naman na mayroon naman mga rebulto doon kasi yun ang sign naman yun ng Panginoon doon. Pero yung talagang intensyon nila nandun sa presensya ng Panginoon. Pero ngayon, wala naman yan. Babasahin mo. Dahil ano na yan eh. Yung pagkamatay ni Jesus Christ, pwede na tayong makapasok doon sa sa most holy place. Most holy place. Anong ibig sabihin Bro, doon? ang tanong ko bro, Nagrepresent yan sa tabernakulo sa langit. Bro, ang tanong ko bro, Doon bakit na tayo. bro? Doon na tayo. Bakit Wag na pinayagan? dito. Bro, ang tanong ko bro, bakit pinayagan? Kasi sabi mo, bawal mong gumawa ng larawan, bawal yung Quran. Pero bakit pinayagan ni David na lumuhod sa larawan, sa harap ng altar, si Solomon doon sa altar ni Yahweh? Yun nga. Bakit? Sabi na nung babasahin ko. Dahil nga, yung dalawang kerubin, yun ang sign ng presensya ng Panginoon. Saan sila lumuhod? Doon talaga sa presensya ng Panginoon. So, hindi. So, ibig sabihin bro, hindi nila sinamba yung larawan. Kung wala na ang presensya ng Panginoon bro, tulad noon, wala na. Kung magluluhod ka ng larawan ngayon, na wala namang presensya ng Panginoon, idolatry na yan. Karumal-dumal na yan. Tulad yan ng brazen serpent. Paano mo nasasabi bro na kapag ang Katoliko ngayon ay nagluluhod sa harap ng larawan ay wala yung presensya ng Diyos? Paano mo nasabi yun? Wala namang yung presensya ng Panginoon yun dahil alam mo naman na paano yung mo Ark of the nasabi? Covenant, yung Ark of the Covenant, brother, pag binuksan mo yun paano nga? or ano? Sounding 10 cm. Do you really touch it? Paano mo nga nasabi na paano mo nga nasabi na wala yung presensya ng Diyos sa harap sa larawan na yon bilang isang mga Katoliko na lumuluhod sa harap ng larawan? Paano mo nasabi na wala yung presensya ng Diyos? Okay.
Yun bang yun bang yun bang sa Ark of the Covenant ninyo pag binuksan niyo mamamatay kayo? May mga ano man diyan eh. Bro, May mga hindi lang may Ark of mga the, may bro, mga hindi lang requirement Ark diyan of the pag Covenant ang binigay ng Paul sa iyo. binuksan mo Grabe, yan, bro. mamamatay ka. Bro, ang Ark of the Covenant, bro, talagang mamamatay ka talaga kung bubuksan mo yun. Pero hindi lang yun nagfo-focus sa Ark of the Covenant. Maraming mga larawan na ginawa. Yun nga, yung tanong ko sa iyo sa First Kings, meron bang Ark of the Covenant doon? May mga rebulto doon sa loob. Paano ba yun? Mali yun. Hindi. Ang sinasamba nila doon yung presensya Hindi ng pala. Panginoon Hindi na pala. nandoon sa loob ng sa loob ng ng loob ng ark. Ganun po. Mm. So yung mga larawan yun, sign yun na nandun ang presensya ng Panginoon. Pero ngayon, wala na yan. Dahil ang presensya ng Panginoon ngayon, hindi na tulad dati na tumira dito sa templo na physical na templo. Hindi na. Oh. So, wala na yan. Kung gumagawa ka niyan at saka luluhuran mo, ay hindi, nandyan ka na luluhod sa rebulto mismo. Oh. Ay, out muna ako bro kasi may ginagawa kasi kami ngayon dito bro, naka-duty kasi ako. Pero pwede mo ko i-add sa ano bro sa Facebook para magka-contact tayo bro. Gawa natin ng topic yan. Sige. Ikuan mo lang. Madali mo lang ito. Tingnan mo lang sa may Junel Maglasang diyan. Ay add mo lang, add mo lang. Acceptin Jonel kita. Maglasang. Opo. Jonel Maglasang. Opo. Maglasang. Kasi out muna ako bro kasi kakain muna kami kasi may gagawin pa kami. Ano yung ano mo bro? Ano yung pangalan mo dito bro? Ano yung itsura ng pangalan mo dito sa Facebook pala? Anong hitsura ng pangalan ko? Kuan bro, yung naka-jacket, Di, yung profile mo dito Diamond. yung naka-jacket Yung na may naka-jacket. color. Color violet. Color violet. Color violet. Wala namang ibang kuan diyan na may may color yung suot ko. Saka naka-smile ako eh. Itong blue na jacket, ito ba yun? Basta may color yun na pang yun kasi Bro, may mga color yan. Kasi pang pang jacket yan pang ay, ko eh, pang ipakita masahero sa'yo, ko eh. bro. Ipakita bro, ito. Tingnan ko lang. Na-black and white na kasi ito ako. Pag 10 AM na talaga, PM ang aking cellphone na mag-black and white na. Yan. Yan. Black and white na kasi ito aking cellphone na nasisira ang LCD nito. Pag 10 Yan PM kita, na bro, ng ah. gabi, mag-black and white na. Sige, yan yun. Pero nakita ko ang yung Nag-message ako sa'yo bro, nag-message ako sa'yo. sige lang, babasahin ko lang ito. Salamat bro ha. Sige bro, Kasi mag-out muna ako bro. mainit. Salamat sa time bro ha. Mag-ano tayo sige ng po. ano? Oh, sige. Bro, Janto. Yes. Okay na kayo? Bro, labas mo na ako bro kasi kakain mo na ako, gagawin pa ako bro. Sige, bye-bye. Mag-set kami ng time bro. Mag-set kami ng time. Kung debatihan lang namin yan. Sige. Sige, bye-bye na tayo. Okay, so Sige, bro. baka meron kang huling mensahe para Jimboy. Okay. Salamat po no sa mga kaibigan natin. Iwan ko lang kung may nakikinig pa ba ngayon. Hindi ko lang alam. Salamat sa time, Dami bro. nanonood, bro. Sa natin, sa YouTube natin, sa Punto por Punto, mayroon pang naiiwang 207. Sa YouTube channel ko naman, meron pang natitirang 47. Tapos sa Facebook natin, meron pang nanonood na 22. So marami-rami rin.
Okay. Salamat bro. Bro Jando, si Bro Janre lumabas na eh. Si Bro Junel, thank you bro. Thank you sa time bro. Ito na lang, pagka magka-time ako, Whoa! nag-chat ako ngayon, gawa natin ng tema yan ngayon bro. Patunayan mo na yung larawan ay pinagbawal na. At saka mag-affirmative ka, negative ako, pwede natin yung pagdebat yan, mag-set tayo ng time. So, yun, salamat din sa iyo bro Jando, no? Salamat din sa mga nanonood ngayon sa live ni Brother Jando. Hopefully, wag yung wag yung tigilan yung panonood niyo sa live ni Brother Jando. For sure, marami po kayong makukuhang aral dito, lalo na sa mga Katoliko, lalo na tayong mga karamihan talaga sa mga Katolikong walang masyadong alam tungkol sa turo ng simbahan, lalo na tong mga ganitong usapin, larawan o ano paman. Dapat sikapin natin na mag-aral, tingnan natin kung ano nga ba yung katuruan ng simbahan para hindi po tayo ma-mislead ng mga nasa ibang palalampalataya, kasi mahirap na po. Kasi hindi po natin hawak yung buhay natin. Pagka namatay tayo, tapos hindi naman natin aral yung ano naman talaga yung aral ng simbahan, baka po tayo magkakaproblema sa huli. So, sabi nga, wag tayo, do not lean your own understanding, sabi pa nga sa Bible. Kaya magsikap po tayo na hanapin natin yung mga sagot sa mga katanungan natin sa isip, at wag lang po tayo mag-rely sa kung ano yung naririnig at saka nakikita natin. Kasi binigyan po tayo ng sapat na kaalaman ng Diyos, gamitin po natin sa katotohanan. Saka yun lang po. God bless sa lahat. God bless sa atin lahat. Okay, ikaw naman, Brother Jonel. Huling mensahe mo, Brother Jonel, sa mga nanonood. Opo, magandang gabi sa lahat. Pasalamat ako na may ganitong programa para mapakinggan ang bawat panig kung sino talaga ang nagsasabi ng katotohanan. Ayun sa atin naman, kasi kami study kami ng Biblia by dispensational approach. So ibig sabihin nun, kahit malaki yung Biblia, mayroon talagang mga sulat na hindi para sa atin. So ang sabi ng Biblia ni Apostle Paul, 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, ibig sabihin nun, mayroong division talaga na gagawin natin sa pag-study natin sa Biblia. So, noon, magkaiba ang pamamaraan, at saka yung pamamaraan natin ngayon, iba na naman. So, yun ang sinasabi ng Biblia na may panahon dati, may panahon ngayon, no? So, sinasabi ni Apostle Paul, dahil si Apostle Paul ang apostle ng mga hintil, but now the righteousness of God is revealed, no? By faith in Jesus Christ. Yung ginagawa ni Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo, doon tayo ay maliligtas. Wala na yung mga seremonyal, wala na yung mga shadow, dahil nandito na tayo ngayon sa Ebanghelyo. Doon tayo sa kaligtasan sa pamamagitan ng mensahe sa biyaya. So magandang gabi sa inyong lahat at salamat po. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog lakatunan. Daghang salamat.